Paano to sali? So, maganda dito. Isa to sa mga drop-off pag akit ka sa bundok na to. Dito pwede kang mag-camping. Ang daming mga taong nagka-camping dito kasi medyo malamig na yung lugar. Winter season na dito sa UAE. Ayan, ang dami nila. Actually, this is not the highest peak of the area. And meron silang toilet, so it's very convenient for the campers. May basurahan. And then, since malawak yung area, pwede mong dalhin yung mga kids. 3 please. Yes. Thank you so much. So, yung entrance fee here is 5 dirhams. And then, pwede ka na mag-park sa loob. The good thing here, the parking is under the shade. Oh, mayroon silang charging area ng mga electric vehicles. Ayan o, solar mga ano nila, mga ilaw. Medyo high-tech ang park nila dito kasi yung mga ilaw nila is solar equipped. So, hindi nila kailangan ng electric power. Social distancing pa rin dito, which is good. They have those signs. Maganda rin dito kasi makikita mo yung other side ng Ras Al Khaimah. Yeah. May mga bahay-bahay pa rin doon, sa pinakamababa. So, nandito kami sa pinaka-end ng road going to 1484 restaurant, yung bagong open na restaurant dito sa Jais Mountain. Kaya lang kailangan ng reservation bago ka pumunta dito. So, mayroon silang security post dyan. So, hindi ka pwedeng makapasok basta-basta. Hi, good morning. Do we need a reservation? Okay, okay, thank you. So, you need a reservation. And dito sa area na to, ang daming nagka-camp din. Tingnan mo sa likod ko, yan. Okay guys, next stop, we are here in Al Daya Fort. Part pa rin to ng Ras Al Khaimah. Mag-start na tayong maghagdan. Trekking ang mangyayari dito. Hello, how are you? Nandito na tayo sa pinaka-fort, which is the highest hilltop in UAE. And I think this was, or ginawa ito noong 18th century. Okay, ito yung pinaka-loob ng area. Made of wood. And yung finish niya ay, I think this is clay. Ang pinaka-roof niya ay made of yung palm, date palm. And then, yung door niya ay solid wood. Walang flooring. Bare lang na parang clay siya. Puntahan natin yung isang area na yun. Pawis na ako kasi ang taas nito. Ito yung second area. Ganon din yung finishing niya. Yung roof niya ay made of palm, and then they have this solid wood entrance.
Okay. So, yung second area na yan ay pareho din yung materials na ginamit nila. And yung entire area ay ginawa nila ng fence. Pero this is made of clay. Para siyang mga maliliit na wood. So, pag nandito ka sa isang side ng fort, makikita mo yung entire city of Ras Al Khaimah. Ayan. May mga plantation din sila. And then, yun yung pinaka-city. And then, itong area na to, sa kabilang side, makikita mo yata mga plantation ng dates. And then, yung rest house sa baba. Oo, may mga residential din na yan. May mga plantation. And then, meron silang rest house dito. And then, yung ibang area is residential. So, maganda yung area na to. Kasi, kitang-kita mo yung city ng Ras Al Khaimah pag nandito ka. Yun nga lang, nakakapagod umakyat. Ayan na, baba na ulit. Bilangin nga natin kung ilang steps to. Sure ka? Kaya mong bilangin to? Ang medyo disadvantage lang dito is wala siyang handrail. Ayan. So, kung may kasama kayong bata, kailangan i-guide kasi pwede siyang mahulog. And medyo mataas tong area na to. Pero medyo malawak naman yung width ng steps. So, mas okay pa rin. Hindi siya ganun kakitid. Okay, I think this is the last stop that we have right now. We're going back to Dubai. And I hope you will like this video. And if you do, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. So, when I will post a new video, you will get notified. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. Bye-bye.